Isang malakihang event na naman ang nagsimula kagabi. Ito po yung Champions Chess Tour, Chess.com Classic, na kung saan may 8 player na invited dito, including Magnus, Hikaru, Nepo, si Gukesh, si Noderbek, MBL, Ding Liren, at Wei. Ngayon, yung 8 player na yan, maghihintay ng another 8 players na magka-qualified sa tinatawag nilang play-in. Ngayon, ano ba yung play-in? Ito po ay Swiss system na lahat ng Grandmaster kahit sino pwedeng maglaro. At sa play-in na yan, naglaro sila Fabiano Caruana, sila Wesley So, sila Ali Reza, sila Pragnananda, Arjun Erigaisi, sila Anish Giri, even Hans Mokniman, at marami pang iba. Ngayon, yung larong ipapakita ko, mga game ni Wesley, game niya na mabibigla kayo. Panoorin po natin. Sa round number 1, kalaban ni Wesley, si Sanan Zigurov. I'm not sure kung paano i-pronounce yan. Pero, mabilis ko po itong papakita. Pupunta lang tayo sa mga special part, no? Na kung saan nagkaroon ng matinding pagkakamali o brilliant move. So dito po puti si Wesley, Sicilian po ang kanilang naging opening na sinagot ng queen capture. O yan po yung check cover variation ng Sicilian defense na knight f6 lang. Ayan po nangyayari. Atras of course, that's g6. So ito po ay very equal actually. According po sa nangyari sa laro, very equal. Nagkapalit-palit lang po ang pyesa dyan. Ayan po, oh grabe tira ni Wesley. Dito lang, dumipensa lang na po, no? Tapos eto lang, no? Hindi mo alam kung anong gusto niya. Una, gusto niya targetin, tapos gusto dumipensa dito. Pero lahat po yan ay equal lang, ha? At pagkatira po niyan, yung pala gusto niya, ipapalit pala. Kaya tinalon. So basically, dinipensahan po ito, dinipensahan din ito. Ngayon, nabuksan yung e-file, may pressure sa e7. So, ang ginawa mo niyan, b5, c3, queen doon, pinalit, hinamon, ayan, b4, at nagkapalit-palit po lahat ng pyesa dyan. Ayan, slowly pinilit ni Wesley yung mga pyesa. Ayan, so, ang ending po, may weakness dito, si Wesley, eto weakness. Pero yung knight maneuver, ganda, oh. O, ayun, nadepensahan po yung weakness, wala din pasok, bantay sarado. So, yung dalawang tore, malaya na makakagala kung saan niya gusto. So, pero, solid po ang position ng black. Ayan, hindi po mapasok. Lamang po ng konti ang, ano po dito, ang puti dito sa space, pero hindi naman mapasok, eh. Ayan, so nag-ikot-ikot, okay, ayun, lilipat dun yung tore, sa open file muna, bumalik dun, umatos yung kabayo, hinamon, pero hindi pinalit, inatake yung a-pawn, pero tinira lang ng tore. At ang problema dyan, wala na. Kailangan mo na mag-sacrifice ng tore para mapabagsak yan, at ginawa ni Wesley. Ayan, so ang ending po is quality down si Wesley, pero equal lang daw yan, no? Pinilit ni Wesley, may 4 minutes pa siya. 2 minutes na lang si Sanan. Ang time control po, 10 minutes. Wala atang increment po ito. So, kailangan bilis-bilisan mo. Ngayon, dito po, pagka G4, ang pinakasimpleng tira daw dyan is capturein mo. Ngayon, pagka takes, baka atakihin. Talong ka lang dito para hindi po matakes kasi may check. Ngayon, aatras yung kabayo next mo para completely dependent. Kaso, Wesley So, tumira po ng F4. Na kung saan, pagkatira po ng pawn, talo daw agad. Talo agad. So, nag-knight po doon, gumanon yung king, lumapit, bumalik yung tore para dumipensa, at wala na. Ayun, persado yun. Kasi, mamatiin po siya sa ilalim, eh. Oh, grabe. At ito po ay losing daw. Kasi nga, yung quality down ka, nakapasok yung tore, ubusin yung pawn mo, lilimasin yan. It's just a matter of technique. Quality down po yan, may pass pawn pero depensado, ayan, may rook c7 at wala magawa, binigay nga lang yung tore dyan, no? Sa'yo na yung tore, pero dalawang pass pawn and that's it, naparesign si Wesley. Lungkot. Round 1, talo pa lang. Well, normal naman yon, minsan nasisilat ka talaga, kakapilit mo. Ngayon, round number 2, eto po nangyari. Kalaban ni Wesley, si Alexander Musenko. So, ang nangyari, D4, ayan, no? Oh, ayan, typical A6 lang, kulat, Okay, so nag-develop lang, pinapalit yung pyesa, pero dito, Wesley So, kaya pala ganyan yung approach siya, aggressive play gusto niya kasi gusto na makabawi at manalo niya. So, nag-G5, ayun na nga po, G4, umatake, talagang inaatake ni Wesley. Ngayon, sa part na to,
Ayan, pumapasok siya, inatake niya po. Nag-rook sa C1, kining mo ban lang. Pagka-king mo B4, rook lang po sa E8, umangat yung Torre, siguro depende sa F2, pero sinacrifice si West yung kabayo. Na mali. Kasi kain lang pala yan. Do eto plan ni West ng knight takes, hitting the rook, hitting the queen. Ngayon, losing na pala yan pag tumira po ng queen h5 na hindi ginawa. Anong mangyayari pagka takes? Meron po kasing knight e5 yan. At ang mga threat po is eto, mamatihin, di ba? Ngayon, paano mo didepensahan yan? Yun like dito ka lang, wala eh. Pagkakain na ganun, next move eto, or somewhere siguro, may pressure dito. Ayan, oh. Walang magawa. Losing na. Kaso, Wesley, sinuwerte pa dyan. Kasi eto tinira hindi nakita. Which is, pagka takes, saka nag-knight e5, ang pinagkaiba ng queen h5, pagka knight doon, wala kasing threat agad, na-survive yung kabayo. Diba? Nakasurvive. Kanina makain eh. Anyway, kahit na nakasurvive, may knight h5 palang tira dito, which is, ano pala, drawish lang. Kasi persado po, dahil may threat po na mate persado ka po na i-sacrifice yung Torre mo. At pagka-sacrifice ng Torre, capture takes, ayan mangyayari. And then, may check pala sa ilalim, persado kumarang, capture takes, knight check, ayun na work. At ang ending mo, quality down ulit si West. Knight na naman kanya, Torre kalaban. Pero, lamang ng mga pawn. At equal daw. Anyway, ayan ang nangyari. So, umikot-ikot. Ayan, napabagsak yung pawn. Pero bubagsak din yung A-pawn. Okay, pero dito, galing ni Wesley. Oh, nagawa niya ng improvement yan. Ayan, nakaka-improve na. Ayun, natulak pa. At natulak pa yung isa. At dito po, with 2 minutes on the clock, nag-blunder si Musenko. Tumira po ng rook sa may B7. Dahil pagka C4, takbo yung king D3. Ito daw po ay winning na for the set of Wesley. Ang mga simpleng plano, lalapit yung king, tulak, tapos dalawang paspon yan eh. Anyway, kinapture nga, lumapit, kinapture na naman, tinulak, gumanon, at dito na. So, winning na si Wesley, pero kailangan niya makita yung nag-iisang tira para makatempo at manalo. Yung ibang tira kasi drawish. Ano yon? Okay? Ang tamang tira daw po ay tempohan mo yung Torre by moving the king to E4. Kasi, ang goal niyan, makapunta dito yung kabayo, check, tapos dito. Easy win. Kaso, ang problema, hindi ginawa ni Wesley to. No? Nag-king move siya sa C4, hitting the pawn, para sana makapunta yung kabayo. At na-miss niya yung simpleng idea na pagka B4, hindi maka-knight D4. Kasi may rook F4. And it turns out, tabla yun. Tabla yun kasi may kain eh, tas may paspon. Diba? Like example, nag-knight D4 ka, rook F4. Ayan, tabla pala yan. Ngayon, pasado ko mag-king C5, capture. Pagka-king takes D4, tulak. Pagka-king E3, tulak na naman. O, saka ka check. O, pagka-king C1, lapit ka, promote. Ganyan pala mangyayari, which is tabla. So, hindi ginawa ni Wesley so yan. For some reason, ang ginawa niya po is nag-king B3. Na kung saan, wala. Binigyan na lang yung Torre, promote with a check, tapos ang labada. Kasi yung check po dito, or yung punta dyan, kiking movean ka lang, and then promote with a check. Wala nang check na kabayo. Eto, talaga kakaiba na to. Wesley so, dalawang sunod na talo. After 2 rounds, wala pang score. Ang common performance si Wesley sa play-in ng Swiss, panalo po yan mga 5 sunod, tapos tinatabla niya last 4 rounds. Qualified na yun sa top 8. Top 6 sinata ko kunin dito. Anyway, grabe yun. Tapos round number 3, finally, nanalo na. Eto malupit, round number 4. Aray ko po, talo na naman. Wala pa po siyang nakakalaban ng mga elite na grandmaster. Pero talo na naman. Wow. So, round number 5, nanalo kay Victor Bulogan, nanalo kay Sidney, ano yan? Eto, anong pangalan yan? Ang hirap basahin ng pangalan, kayo na lang bumasa. Nanalo siya dyan, round number 6. So, 3 out of 6. Pero, pagdating po ng round number 7, natabla kay Elijah, no? Tapos, eto, round number 8, tinalo siya ni Dominguez. Siya yung pinakamalakas na nakalaban at natalo siya. Last round, nanalo siya kay Alexei Drib.
So, ang score ni Wesley, 4.5 out of 9 lang. Wala, hindi nag-qualified. At ito po ang naging standing after round number 9. Si Pedosip po nag-champion. Lakas talaga ni Pedosip sa rapid. Tapos Fabiano Caruana, second. Pragnananda, Arjun Elgaisi, Nihal Sarin, si Bidit, puro Indian Teka lang. Apat na sunod na Indian. Tapos Naroditsky, alam ko tinalo niya si Hansok Niman. Benjamin Bok, Vladislav Artemiev, Lasabik, Lebon, Duda, Danil Dobov, Pranesh, tapos Grigori, Alexei Sarana. Alam ko yung 16 na yan, magkakaroon po yan ng knockout. So, tapos yung top 8 na matitira after knockout, siya yung magkwa-qualify together with other Grandmaster na invited. Si Alireza, ayan, no? Asan si Wesley? Si Wesley, marami, lahat sumali, no? Si Wesley, 5 points lang siya. 4.5 lang pala. Si Hansok Niman, 5 points eh. Nasaan si West? Ayan, pang number 55 si West. Napakalayo Ilan ba kasali? 118. Oh, grabe pang 55. Well. Kita ko na din yung standing siguro ng nangyaring play-in. Sino-sino yung mga nag-qualified. Siguro ipakita natin. Eto po, so sa play-in match play, Dennis Lasabik, tinalo si Nelsarin. Grabe ka consistent nitong si Dennis Lasabik, no? Tapos si Bidit naman, tinalo ni Lebon Aronian. Si Benjamin Bok, tinalo ni Duda. Si Danil Dobov, natalo kay Arjun Erigaisi. Talo yung idol ko. Si Fabi, tinalo si Pranesh. Si Naroditsky, natalo kay Artemiev. Tapos Pragnananda, tinalo si Grigori Oparin. So, ibig sabihin, eto na po ang pinaka top 16, including na yung playoff na po ito. Ayan, si Duda kalaban si Magnus, Lebon kalaban si Ikaru, Arjun kalaban si Nepo, Fabi kalaban si MBL, Pragnanada kalaban si Ding Liren, si Vladislav kalaban si Wei, at Lasabik Noderbek, and Fedosib Gukesh. Yan po ang mapapanood natin mamayang gabi. At top 8 dyan mapupunta sa knockout bracket. Eto, winners bracket to. Laglagan din to eh. Grabe, no, nakakalungkot. Kasi si Wesley, na nangyayari? Hindi ko maulaan kung ano nangyari sa kanya eh. Basta ang alam ko, medyo pangit yung performance niya recently. At ako'y umaasa pa rin na babalik. Kaya? Psychological, kaya factor ito? Baka may sakit physically kasi online ito. Baka hindi ganun ka-preparado. Ewan ko, pero first time nangyari sa kanya yun eh. Hindi naman nangyayari kay Wesley yung ganun. Talo dalawang sunod, first 2 rounds. Kinagaya niya na ako Talunan. Abangan natin yung mga magiging laban nito at we'll make a videos kasi lalakas na makasali. Pero si Alireza nalaglag din no? Which is nakakaano din yun sorpresa kahit pa paano. Anyway, muli ito po yung coach, Speedymaster Ding Toso. Maraming pong salamat po sa inyong suporta. God bless po. Don't forget to like, follow, and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.